buhay po ay walang pinipili. Hindi porket bata ka pa, tingnan mo nga kung mukhang bata yung katabi mo. At hindi porket sobrang edad mo na, ay masasabi mo kung hanggang saan yung buhay mo. So napakapalad po natin sa umagang ito sapagkat sa dami-rami ng kabataan sa mundong ito, ikaw yung narito. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, napakapalad mo pala. Diba? Sa dami-dami nga naman ng kabataan dito sa mundong ito, sa daming kabataan dito sa Pila o dito sa Laguna, ikaw yung nandito para makinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, itong salita ng Panginoon, ito lang yung pwede nating panghawakan sa kabilang buhay. The question is, ito po yung ating title in this morning, Insurance as Assurance in Christ Jesus. Amen? So, tingnan po natin, basahin po natin ang bawat isa. Isang malakas na pagbasa po mula sa Panginoon. 1, 2, 3, basa! And sisters, simpo, about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope, for we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him, according to the Lord's words. We tell you that we are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly those who have fallen asleep. Sige po, patuloy po natin basahin. 1, 2, 3, basa. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, With the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left with the caught of together with them to the clouds to meet the Lord's in the air. And so will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with this word po. So yan po ang ating topic po sa umagang ito, insurance in assurance in Christ Jesus. Sabi ko po kanina, konting background lang po dun sa 1 Thessalonian. Ano po, alam niyo po ba yung 1 Thessalonian, ito po ay isang iglesia na kung saan nangaral po si Pablo. At yung iglesia na to ay isang pinagmamalaking iglesia ni Pablo. Bakit po? Kasi sobra po yung pananampalataya ng iglesia po ng Thessalonian. Simula nung sila'y nakakilala sa Panginoon at nung si Pablo umalis, dala-dala nila. Ang sabi ni Timothy sa chapter 1 and 2, siya'y nagagalak at natutuwa sa mga taga-Thessalonica. Sapagkat kitang-kita nila na kung paano sila namumuhay kay Kristo. Diba? So makikita po natin, kung i-relate po natin sa panahon ngayon, si Lord ay nagagalak sa mga taga-Pila. Sapagkat kitang-kita ko, ako personally, at nakikita ng Diyos, at nakikita ng mga leader dito sa Pila, kung gaano kayo namumuhay kay Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung paano yan namumuhay kay Kristo. Amen? Ito yung tanong. Insured ka na ba? Narinig nyo na ba yung insured? Doon sa mga medyo may edad, lagi namin itong namimit. Bakit? Kasi kapag may kaibigan kami na nasa insurance company, tatanungin, kapatid, insured ka na ba? Anong pinag-uusapan dito? Yung life after death. Yung buhay pagkatapos mong mamatay. The question is, insured ka na ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung insured na yan.
Insured na ba? Salamat sa Panginoon at mukhang insured na ang bawat isa na nandito. Sa amin, nung kabilang linggo, ay merong fresh na fresh, kamamatay lang. Pero yung taong yung namatay ay nasa 4 years to 6 years ng bedridden. Sabi nung asawa, yung asawa po mahilig sumali sa microfinance. Sinong alam yung microfinance? Taas ang kamay yung nakakaalam ng mga microfinance. Yon, si Jamaica lang yung nakakaalam ng microfinance. Siguro dati itong nag-low loan. Ayan, sa microfinance po kasi, meron tong tinatawag na life insurance. Yung life insurance na kapag namatay ka, siguradong may matatanggap yung pamilya mo. Hindi po yung tao, yung pamilya, yung may matatanggap. Ibig sabihin, halimbawa si Kuya Cesar, kung sumali ako sa life insurance, kapag ako'y namatay, ang makatatanggap nung perang inipon ko ay yung aking asawa. Kaso hindi ako sumali sa insurance para wala siya matanggap. De, joke lang. So makikita po natin dito, ang tao, dito sa mundong to, pinaghahandaan nila yung kanilang kamatayan. Na kapag sila'y namatay, sigurado may matatanggap yung pamilya niya. The question is, paano naman yung tao na nag-ipon ng kanyang sarili para sa pamilya niya? The question is, siya ba secured na? Ang usapan po natin dito is the life after death. Tayo, napakapalad, sabi ko nga kanina, napakapalad po ng blessed and favored pila na kung saan, sabi nga sa awitin, nararanasan po natin ang ating Panginoon na simula nung tayo'y tumanggap kay Jesus Christ, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? So makikita nun natin dito, sabi dito, are you ready to be a God servant agent? Kung tayo po, yung katabi mo ay mukhang insured na, ang tanong, ready ka ba maging God servant agent? Kuya Cesar, paano ako magiging servant agent? Sa paanong paraan? Napakadali lang, kapatid. Ikwento mo si Jesus dun sa kaibigan mo. Kung ikaw, palagay mo sa sarili mo, insured ka na kapag ako ay namatay, sigurado ako, uuwi ako sa Panginoon. Paano naman yung kaibigan mo? Insured na ba siya? Paano naman yung tatay mo? Insured na ba siya? Paano naman yung nanay mo? Yung kapatid mo? Yung kapitbahay mo? At yung kaaway mo? Aba, bakit pati kaaway nadamay? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, everyone, lahat, ay kailangang ma-insured sa salita ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, ready ka na ba? Maging agent ni God? Di ba, napakasimple lang. Alam niyo po ba, sa insurance company, kapag ikay sumali sa insurance company, hindi pwede na wala kang ilalabas na pera. Hindi pwedeng, bro, sasali ka sa ProLife UK. Siguro narinig na nung iba dito yung ProLife UK. Dati akong agent sa ProLife UK. Or sa Sun Life. Yan, mga artista, mga kasali dyan sa ProLife, sa Sun Life. Hindi pwede na gusto mo lang sumali, pero wala kang ilalabas na pera. Di ba? Dito sa mga insurance company sa mundong ito, or dito sa ating lugar na ginagalawan, para kasumali, kailangan mong maglabas ng pera. Pero dito, sa pinag-uusapan nating insurance, wala kang ilalabas. Ang gagawin mo lang, una, maniwala. Walang ilalabas kang pera. Ang gagawin mo lang, maniwala ka.
Maniwala saan? Kasi Kuya Cesar, lahat na pinaniwalaan ko, pati yung taong nanloko sa akin, pinaniwalaan ko yun. Lahat sinabi niya sa akin, ang gaganda Kuya Cesar, lahat na mabaguting bagay, sabi niya sa akin, pagkagising ko sa umaga, ikaw yung pinakamagandang babae na nakita ko sa balat ng lupa. Partida na nun, may muta-muta pa yon. Partida Kuya Cesar, may panis na laway pa ako nun. Pero sabi niya, Kuya Cesar, ako daw yung pinakamagandang babae na nakita niya sa balat ng lupa. Pero in the end of the day, iniwanan din po ako. Aray mo. Sabi mo sa katabi, aray mo. Aray mo. Di ba, Kuya Cesar, paano ko maniniwala kung yung mundong ginagalawan ko ay puro pangako, pero lahat napapako? Aray mo. Di ba? Sinungaling yung mundo. Kuya Cesar, paano pa ako maniniwala sa kanila? Paano pa ako maniniwala kung lahat sila, niloko lang ako? Aray mo. Pero kapatid, yung pinag-uusapan po natin ditong paniniwala is yung paniniwala na merong Diyos na magliligtas sa'yo after death. First, na kailangan nating maniwala is Jesus died on the cross and rose again. Maniwala ka na merong Jesus na namatay sa krus at nabuhay na muli. Kung yung pag-ibig mo sa Kanya ay namatay at hindi na nanumbalik at muli ng patay pa rin, pero dito, yung paniniwala mo kay Kristo na merong Jesus na namatay sa krus at nabuhay na muli, ito yung bagay na paniwalaan mo at ito yung bagay na hindi maaagaw sa'yo. Maniwala ka lang kapatid na merong Diyos na namatay para sa'yo. Iiwan ka ng lahat. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba darating yung time iiwan ka din ng katabi mo kasi may nakita siyang iba. Diba? Iwan ka rin ng katabi mo kasi may nakita siyang iba. Pero kapag si Lord, yung nakita mo, 100% I assured you, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Yung naniniwala isang palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Second point na kailangan po nating paniwalaan, we will bring with Him. Alam niyo po mga kapatid, dadating yung time na tayo po ay dadalhin pauwi sa Panginoon. Doon sa mga bagay na pinapaniwalaan po natin. Sabi ko nga kanina, kung yung minsan yung katabi mo, pag nangako nagigising ng umaga, tapos hapon na ang gising, hindi mo na pinapaniwalaan. Pero itong salita ng Panginoon, paniwalaan mo na darating yung time, tayo po'y dadalhin ng Diyos papunta sa Kanyang trono. Di ba napakasarap ng merong umaakay? Di ba? Pero tayo minsan, sa ating buhay, pag tayo nadapa, yung katabi natin, tatawanan pa tayo. Nadapa na nga, tawa pa. Pero dito, kapag pinaniwalaan na mo na merong Diyos na mag-aakay sa'yo, merong Diyos na magdadala sa'yo sa Kanyang trono, ang sarap sa pakiramdam. Sino dito nakaranas bine-baby? Uy! Di ba? Yung kapag tatama ka sa pader, poprotektahan ka pa. Oop! Delikado dyan! Di ba? Delikado dyan, baka tamaan ka dyan. Tapos pag maglalakad kayo sa highway, dito ako sa danger zone. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na merong nag-iingat sa'yo sapagkat ayaw kanyang masaktan. Pero in the end of the day, iniwan ka rin niya. Pero dito, ang sinasabi po natin dito, ang pinag-uusapan po natin ay si Kristo. Si Kristo na hinding-hindi ka niya iiwan. Si Kristo na handang masaktan para sa'yo. Amen?
Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sapagkat tunay na buhay ang Diyos. Una po, maniwala ka. Pangalawa, you need to accept. Minsan, ito yung mahirap tanggapin. Minsan may nakilala kang tao, sabi niya, pwede ko bang i-add ka sa Facebook? Sabi ng tao, pogi pa naman, maganda pa naman. Sabi, pwede pa kitang i-add sa Facebook? Sasabihin mo sa sarili mo, mukhang hindi ako i-add nito. Sino ba naman ako para i-add nito? Ngayon, nung makita mo yung spam mo, abang tawag doon sa prayer request mo, nakalagay, add friend. The question is, i-accept mo ba? I-accept mo ba? Kasi yung tao na nakilala mo, ay gusto kang i-add friend. I-accept mo ba? The question is, paano nung time naniwala ka, na-meet mo si Jesus, at gusto ni Lord makipagkaibigan sa'yo? The question is, i-accept mo ba? I-accept mo ba si Lord na, Lord, I accept you. Gusto ko kapag every time na may problema ako, mag-chat-chat ako sa'yo. Sasabihin ko lahat ng problema ko at naniniwala ko magre-response ka at sasabihin mo yung mga bagay na makabubuti para sa akin. Minsan, sa sobrang inis natin, kapag hindi natin bet, yung ang nag-a-add sa atin, ang pinipindot natin, ignore. Di ba? Ini-ignore natin. Hindi ko to gusto. Ang pangit na mukha. Hindi ko to gusto, mukhang gangster to. Di ba? Minsan, sa buhay natin, kapag hindi maganda yung nangyayari, kaya akala natin lahat hindi na maganda. Pero dito, sa ating pinag-aaralan sa umagang ito, kapag nag-accept ka, una, naniwala ka sa Panginoon, pangalawa, in-accept mo siya as your Lord and Savior. Ito po, accept Jesus, the Word of God, are alive. Kanino ko pa sinasabi na paniwalaan mo na ang salita ng Panginoon sa buhay mo? Pero dito, tanggapin mo na ang salita ng Panginoon ay buhay. Bakit ko po ito nasasabi? Sino dito naka-experience na problemado na siya, tapos pagbuklat ng Bible, biglang nakita niya, I am with you always. Minsan, kami mag-asawa, kapag kami dumadaan sa mga problema, ako kasi wala na akong Facebook, in-install ko na Facebook ko. Yung asawa ko, biglang, pag-scroll niya ng Facebook, biglang sasabihin doon sa Facebook, nakalagay doon sa verses. Nakalagay doon, I will never leave you, nor forsake you. Di ba minsan, ang sarap pakinggan na merong word of encouragement sa buhay natin na parang, Lord, buhay ka. Lord, nakikita kita. Lord, nararanasan kita. We need to accept that the words of God are alive. Buhay po ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi nararanasan. Kung may mga bagay man minsan na i-encounter ka sa salita ng Panginoon at pag sinabi ng Panginoon sa iyo na kapatid, anak, give up mo na siya. I-give up mo ba? Hindi, Lord, okay lang masaktan. Mahal ko eh. Aray ko. Di ba? Tanggapin mo na buhay ang salita ng Panginoon at pag sinabi sa iyo ng Panginoon, you need to let go para magpatuloy ka sa akin. Ile-let go mo ba? Hindi. Sasabihin mo, Lord, hindi ko pa kaya. Nasasaktan ako. Lord, pag in-unfriend ko, kinabukasan, ipe-friend ko ulit. Kasi ang hirap. Pero pinakikita ng salita ng Panginoon at pag tinanggap mo yung salita ng Panginoon at nakita mo na kung paano nangungusap ang Holy Spirit sa'yo na kailangan mo siyang i-let go. I-let go mo. Kasi kung siya lang din yung magiging dahilan ng pagkawala mo sa Panginoon,
ipagpapalit mo ba siya para sa Panginoon? Sa Kanya, wala kang assurance. Hindi ka sure kung siya yung lifetime mo. Pero si Lord, naniwala ka, tinanggap mo, 100% may assurance ka na siya yung forever mo. Amen? Amen. So the Lord Himself shall descend from heaven. Si Lord mismo, yung uuwi para sa iyo. Si Lord mismo yung kakaon sa iyo. Sino dito nakaranas na, Jay, diyan ka lang sa bahay, kakaunin kita ng motor. Rider. NMAX. Diba? Hindi marunong mag-bike. Para yung napanood ko dati sa pelikula. Ewan ko kay Andrew yata to. Hindi, sabi niya, hindi, susunduin kita. Pag busina ko, ako na yun. Yung napanood ko sa pelikula, pag busina ko, ako na yun. Siyempre, yung babae, nagbihis ng maganda. Tapos yung lalaki, busina ng busina. Tapos paglabas niya, nakita niya, Amusil. Ano ba yan? Limusil? Ano ba yan? Yan. Isang magandang sasakyan. Sabi niya, mayaman pala yung nanliligaw sa akin. Ang ganda ng kotse. Tapos maya-maya, busina pa rin ng busina. Pag alis ng kotse, pwede ka pala yung dala. Busina lang pala ang meron. Katunog lang nung sasakyan. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na merong sumusundo. Di ba? Pero dito sa ating pinag-aaralan, sa 1 Thessalonians, ang sabi ng Panginoon dito, sa verse 16, si Lord mismo yung babalik para sunduin ka. Di ba? Kailangan lang natin maghintay. Maniwala ka, i-accept mo, at maghintay ka na merong babalik para sa iyo. Pero minsan, sabi ko nga kanina, yung mga inaantay mo ay 2 taon na hindi pa bumabalik. Sino dito nag-aantay pa rin sa Kanya? Tapos, Kuya Cesar, lagi ko nga siyang inaantay. Ang tagpuan namin sa mangga. Alam nyo, Kuya Cesar, yung mangga tuyo na. Ay hindi pa rin bumabalik. Nakakailang kain ako ng bunga ng mangga. Pati puno na kain ko na, hindi pa rin bumalik. Di ba? Si Sapira, yung aking anak, yung aking panganay, kapag ako na-late dyan ng 1 minuto, sobrang ano na yan. Sabi niya, Daddy, sabi mo, kakaunin mo agad ako. Di ba? Sabi mo, kakaunin mo agad ako, bakit ang tagal mong bumalik? Sometimes sa buhay natin, parang ang hirap maniwala na merong Diyos na babalik para sa atin. Kuya Cesar, ang hirap naman, bata pa naman ako. Siguro hindi pa darating si Lord. Mag-i-enjoy muna ako sa buhay. Sino dito yung minsan nakakaranas ng ganon? Baka hindi pa naman darating si Lord kasi ano pa lang naman ako, 13 years old, 11, 15, 17, 20. Kuya Cesar, baka hindi pa naman darating si Lord. Pag 25 na ako, kapag 30 na ako, kapag 40 na ako, saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Kasi malapit nang mag-end yung buhay ko. Saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Saka ako na lang siya paniniwalaan, saka ako na lang siya tatanggapin. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi natin hawak yung buhay natin. Alam niyo po mga kapatid, napakapalad niyo. Kasi sa kabataan nyo yan, nakilala mong merong Diyos. Merong Diyos na babalik para sunduin ka. Amen? So sabi po dito, sa John 3:16, pakibasa ng malakas, 1, 2, 3, basa. Amen. So makikita po natin sa John 3:16, merong ibinigay na anak sapagkat ganun yung pagmamahal niya. Anong sabi po dito?
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Ang pinag-uusapan po natin to, hindi yung temporary life. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung eternal life. Alam niyo po ba sa Greek word, yung word na believe, yan po, yung word na believe, yung paniniwala, sa Greek word po, ang ginamit po dyan, believing. Ibig sabihin, patuloy kang maniwala. Hindi sapat na naniwala ka lang. Hindi sapat na tinanggap mo lang. Sa Greek word, ang ginamit po dyan, word is believing. Patuloy. Kuya Cesar, bata pa naman ako, saka na lang. Ang sabi dito, hindi usapan kung bata o maedad ka. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung bata ka man o maedad ka, patuloy kang maniwala sa Diyos. Patuloy kang maniwala na merong Diyos na darating para sunduin ka. Patuloy kang maniwala na merong Diyos na kaya kang iligtas. Patuloy kang maniwala na merong Diyos na kayang magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Makikita po natin minsan, kahit sobrang dami mong pera, ako may na-encounter po ako, sabi, gawin mo lahat. Kahit maubos yung pera ko, mabuhay lang siya, gagawin ko. Diba? In the end of the day, hindi pa rin nabuhay. So, ibig sabihin, hindi pera yung kayang magduktong ng buhay mo. Hindi kayamanan, karangyaan, hindi malaking bahay, hindi magagarang sasakyan, hindi pogi, maganda, na boyfriend, girlfriend, yung kayang magduktong ng buhay mo. Ang may kakayahan lang magduktong ng buhay natin, walang iba kundi si Jesucristo. Sabi ko kanina, kailangan mo lang siyang paniwalaan. Kailangan mo lang siyang tanggapin as your personal Lord and Savior. Minsan, sa buhay natin, yung pinaka-saddest part, doon na tayo ang hirap pumili. Ang hirap nating tanggapin na kapag tayo nasasaktan, are we still worshiping God? Kuya Cesar, minsan minaano ako dito, minsan, Kuya Cesar, pag malungkot ako, parang dumarating sa punto na tinatamad akong umattend sa church. Sino dito yung minsan nakakaranas ng ganun? Kapag nasasaktan, parang ayaw na niyang umattend sa church. Kapag nabagalitan sa bahay, parang, Kuya Cesar, mukha namang hindi ako karapat-dapat, ayaw ko na munang umattend sa church. Kuya Cesar, may nagawa akong kasalanan, ayaw ko na munang umattend sa church. Di ba? Pero sabi ko nga kanina sa John 3:16, the word believe na ginamit po dun sa John 3:16, sa Greek word believing. Kahit masaya ka, kahit malungkot ka, kahit nasasaktan ka, magpatuloy ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang magpapatuloy yan. Amen? Tingnan mo nga, sabi mo, makikita ba kita sa Sunday? Ano sasabihin? Ewan. Sino dito sasabihin, ewan. Dapat hindi ganun. Dapat, every Sunday, you are excited na makinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, lahat ng tao nangako na sa'yo eh. Pero itong Diyos na to na pinag-uusapan natin, siya lang yung kaisa-isang Diyos na nangako sa atin na never pang napako, na never pang nagsinungaling, na never pang iniwan tayo. Si Jesus lang yun. Alam niyo po, sabi nga doon sa Thessalonian, yung pinag-uusapan natin sa 1 Thessalonians 4, sabi doon, tuwang-tuwa si Timoteo sa buhay na meron sa Thessalonica.
Sapagkat kitang-kita niya na kung paano nagiging masaya ang mga taong yon habang tinanggap si Jesus at habang pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Kaya binigyan ni Pablo ng encouragement. Sabi niya, huwag kayong mag-alala kung merong ilan sa inyo na namatay na. Sapagkat sinisigurado ko, sabi niya doon sa verse, sinisigurado ko na ang Diyos ay babalik para sa iyo. Diba? Ang sarap sa pakiramdam, sabi ko nga kanina, napakasarap sa pakiramdam na mayroong babalik para sa atin. So sabi dito, accept Jesus as your personal Savior. Kay Cesar, parang ang hirap naman paniwalaan kasi lagi ko na yung naririnig. Lagi ko na yung gasgas na yan sa pandinig ko, gasgas na yan, lagi nang sineshare sa akin yan. Pero kung mapapansin niyo po dito is personal Savior. Between you and God. Kung tinanggap mo si Lord, ikaw at si Lord lang yung nakakaalam. Sometimes hindi natin kailangang ipagsigawan. Pero yung puso natin, yung nagsasabi na tinanggap ko si Jesus. Yung puso natin na nagsasabi na meron akong Kristo. Bakit? Yung ngiti pa lang yan, encouragement na. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang palangiti yan. Yan. Di ba yung pag nakasalubong mo, sino dito pag nakasalubong? Mga ganun pa. Wala naman. Yung pag sa church, uy, happy Sunday! Tapos pag nagkita sa labas, ka-churchmate na. Hindi, sa church lang yun, pero dito sa labas, hindi na. Hindi ganun. Kung totoong naniwala ka, kung totoong tinanggap mo si Jesus as your personal Savior, kailangan continuing maniwala, tumanggap, at makita sa buhay natin kung paano natin tinanggap si Lord as personal Savior. Paano? Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa kapitbahay mo. Sabihin mo sa mga mahal mo. Ang sarap na mayroong tinatanggap. Sabi ko nga kanina, yung insurance, wala kang nilabas na pera. Ang gagawin mo lang dito, maniniwala ka. Tatanggap ka. Yung insurance, matatanggap mo na. So sabi po dito sa John, 1 John chapter 2 verse 1, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, basa. Amen. So makikita po natin sa 1 John chapter 2 verse 1, yung word na advocate, shinare na to ni pastor sa tuwing hapon, ewan ko lang sa mga naka-attend. Sabi dito, may namamagitan sa'yo. Minsan kasi ito mahirap sa kabataan. Kapag nakagawa ng kasalanan, parang ang hirap nang bumalik. Kuya Cesar, ang laki na nagawa kong kasalanan. Tingin ko hindi ako karapat-dapat na ulit mag-church. Pero ang sabi sa 1 John, merong advocate. We have an advocate with the Father. Merong mamamagitan. Di ba? Ang sarap magsasabi sa'yo, sagot ko tong batang to. Kapag nagkamali to, sagot ko to. Sino dito yung nakaranas minsan kahit sa school? Kapag napagalitan ka ng teacher, tapos mayroong isang teacher, magsasabi, sino? Nagadya si Joshua? Sige, ako nang bahala sa batang to. Ang sarap namin nagko-comfort. Every time na nagkakamali tayo. Sino dito kapag sa magulang, halimbawa sa nanay, sa tatay, ewan ko kung nakikita nyo sa Facebook yung minsan yung ano doon, yung pag pinagalitan yung anak, kukuhanin ng tatay. Tapos, ako nang bahala dito, sasarado yung kwarto. Pagdating sa kwarto, nag-enjoy na silang dalawa ng tatay niya. Isinave niya dun sa nanay niya, yung nanay niya galit na. Sino dito minsan nakakaranas ng gano'n? Kapag malapit ka ng paluin ng nanay mo o kaya ng tatay mo, bigla kang kukunin ng nanay o kaya ng tatay mo o ng ate mo para isave ka dun sa pagalit na mararanasan mo. Dito, ang sinasabi ng 1 John, merong mamamagitan sa atin. Di ba? Kapag nagkakamali tayo, sasabihin sa'yo ni Jesus,
Ito si Joshua, sagot ko na to. Naniniwala ako darating yung time, magiging pastor to. Ngayon lang yan. Pero darating yung time, naniniwala ako dito. Malaki yung tiwala ako dito. Alam niyo po ba si Job? Ewan ko lang kung yung iba nakarinig niyo na yung pangalan ni Job. Si Job po, or si Job, sa Bible, si Job. Ayan, si Job. Yung kwento po ni Job sa Bible, ito po yung tao na sobrang pinagmamalaki ni Lord. Kita mo ba yung lingkod kong si Job? Siya'y walang katulad. Job, wala ka katulad. Di ba? Kahit sino sa mundong to, wala siyang katulad. At ang sarap pakinggan na kapag sinabi, kita mo ba yung lingkod kong si Jamaica? Siya'y walang katulad. Sunday pa lang, alas 4 pa lang, gising na yon, naliligo na at a-attend ng Sunday service. Kita mo ba yung lingkod kong si Tricia? Siya'y walang katulad. Pagkagising pa lang sa umaga, praise the Lord. Di ba? Ang sarap ng pinagmamalaki. Di ba? Sapagkat nakikita ng Diyos kung paano mo siya pinaniwalaan, kung paano mo siya tinanggap, at alam niya kung paano kanya ipagtatanggol. Di ba? So, masarap lang sa pakiramdam na kung saan merong Diyos na tumanggap at pumili sa atin. Una, kailangan mo maniwala. Pangalawa, kailangan mong tanggapin. Pangatlo, kailangan mong maging. Sabay-sabay po tayo. Ayan, dito na nagkakatalo. Minsan, yung pagiging faithful, hindi naman niya kasi kita. Naniwala ako, tumanggap ako. Kahit sa kabataan, ganun eh. Pinaniwalaan mo, tinanggap mo. Tapos nung nakatalikod ka, may iba pala. Aray mo. Pagkaharap ka, ikaw yung pinakamagandang tao sa balat ng lupa. Pero pag talikod mo, sasabihin doon sa kabila, ikaw yung pinakamaganda, dalawa na kayo. Tapos, ang tawag, love. Ang tawag, love. Di ba? Tapos, ang tawag din doon sa isa, love. Doon sa isa pa, love. Tatlo pala kayo, love. Password pala, password. Para hindi magkamali. Password pala. Lahat kayo, love. Minsan, dito po, nagkakatalo. Yung pagiging faithful. Hanggang kailan? Sabi nung kanta, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magiging faithful? Kahit nahihirapan ako, hanggang kailan ako maghihintay? Ito yung mahirap, yung pagiging faithful. Samantang sabi sa Thessalonians, 1 Thessalonians, hanggang dumating yung buhay, hanggang dumating yung kanilang pagkamatay, maging faithful ka. Sapagkat mayroong babalik para sa'yo. Parang sa buhay po natin, nung naniwala ka, nung tumanggap ka kay Jesus, yung pagiging faithful mo, panghawakan mo yun, habang ikay nabubuhay. Sapagkat tapat yung tumawag po sa atin. So sabi po dito sa verse 17, we all be caught up together with them in the clouds to meet the Lords in the air. Di ba, ang sarap, tatagpuin ka ng Diyos sa alapaap. Kanina may nakita akong drawing doon ni Joshua eh. Clouds. Di ba? Mag-meet kayo ni Lord doon. Ito na ba yung aking lingkod na to? Nakakatuwa naman ang pogi nito. Nakakatuwa naman ang ganda nito. Di ba? May tagpuan kayo ni Lord sa clouds. Di ba? So we need to be faithful. Nadarating yung time na yun. Sabi ko nga kanina, hindi usapan dito yung pagiging bata mo. Hindi usapan dito yung pagiging maedad mo. Ang usapan dito, yung pagtsatsaga mo. Hanggang kailan tayo magtsatsaga? Ang sagot, habang tayo'y nabubuhay. So sabi sa 1 John 5:13, basahin po natin malakas. 1, 2, 3, basa.
Iyan. So, pinapaalala sa atin ni John na merong eternal life. Diba? Merong eternal life kapag tumanggap ka, naniwala, at naging faithful ka sa Panginoon. Yun yung bagay na hindi maaagaw sa'yo. Kung yung boyfriend mo at girlfriend mo naagaw ng iba, sino dito naagawan na? Aray mo. Kuya Cesar, mas maganda kasi siya sa akin. Sabi nung nagtitinda dun sa pag ako'y sumusundo kay Sapira, meron dun nagtitinda ng palamig. College. Second year college. Sabi niya, Kuya, paano ba mag-move on? Sabi ko, i-let go mo. Kuya, ang hirap. Porke nakakita siya ng mas maganda sa akin, iniwanan niya na ako. Diba? So, dito ang hirap. Diba? Ang hirap kapag may nakitang iba na ipagpapalit ka. Pero dito, sa ating pinag-uusapan, ang sinasabi ni John, yung paniniwala mo, yung pagtanggap mo, at yung pagiging faithful mo, ito yung mga bagay na hindi maaagaw sa'yo. Yun yung paniniwala mo na merong Diyos na kayang magligtas sa'yo sa buhay na walang hanggan. So dito po pag-usapan po natin, sabi, tells about Jesus Christ. Kanina, yung introduction ko, insured ka na ba? Tignan mo nga kung mukhang insured na talaga yung katabi mo. Insured na? So kung ikaw ay insured na, pwede mo bang sabihin sa mga kapitbahay mo, sa matalik na kaibigan mo, yung tungkol dun sa insurance na na-receive mo kay Kristo? Kung ikaw mismo insured ka na, sabihin mo rin sa kaibigan mo, kapatid mo, sa nanay mo, nay, tay, ate, kuya, kaibigan, merong insurance na hindi na natin kailangang maglabas ng pera. Ang kailangan lang natin maniwala, tumanggap, at maging faithful kay Jesus. Insured na. Kasi yung insurance na binabayaran dito sa lupa, ang pinag-uusapan dito, yung buhay niya after death. Alam niyo sa amin nga, sabi ko nga kanina, may namatay sa amin, sa sobrang dami niyang insurance na sinalihan, ang dami din niyang natanggap na pera. Kaso nga lang, hindi niya napakinabangan. Kasi patay na siya. Pero yung insurance sa pinag-uusapan po natin dito, pakikinabangan mo hanggang sa kabilang buhay. So, try po nating ikwento si Jesus. Minsan nga sa buhay natin, kapag yung chismis ng kapitbahay, excited tayong ikwento sa iba. Di ba? Yung chismis ng kaklase natin, minsan, excited tayo, huy, alam mo ba yung latest? Si ano ganito, si ano ganyan. Excited tayo. Si Jesus pa kaya. Sabi mo sa katabi mo, dati yon, chismoso ako. Dati yon, chismosa ako. Ngayon, hindi na. Ang ichichismis ko na ngayon si Jesus. Di ba ito ang pinakamasarap pagchismisan? Pagchichismisan nyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Di ba? Amen? So sabi dito, when you have time, do it now. Kuya, saka na lang. Saka na lang, bata pa naman ako. Kuya, saka na lang kapag hindi na ako gaano ka-busy. Kuya, saka na lang kapag siguro pagka talagang wala na akong pinagkakaabalahin. Saka ako na lang ikukwento si Jesus. Pero ang sabi dito, when you have time, do it now. Ngayon mo na gawin. Ngayon mo na ikwento. Ngayon mo na sabihin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Sabi dito, when the time is gone, it's gone forever. Hindi mo na kayang ibalik yung oras. Ako minsan gusto ko nga ulit
manilador eh. Alam niyo yung tilador? Siguro sa mga 1990, naranasan to, yung mag-iipon ka ng jolen o kaya ng bato, tapos gusto mong saltikin yung mga ibon. Minsan naiisip ko, gusto kong balik sa sarili ko yon. Kaninang umaga yung anak ko nagluluksong baka. Ewan ko lang kung naranasan ng kabataan ngayon yun. Siguro nararanasan nyo ngayon, puro ML. Kami nung 1990, nung mga 90s, luksong baka yung laro namin. At nag-enjoy kami doon sa mga bagay na yun. Sabi ko kanina, ang sarap palang maging bata. Pero hindi ko na kayang ibalik. Diba? So, kasi kapag yung oras lumipas na, hindi mo na yun maibabalik pa. Maaaring malakas ka ngayon, pero kapag dumating yung time na mahina ka na, hindi mo na kayang ibalik yung lakas na nawala sa'yo. So, habang may pagkakataon ka na i-share yung salita ng Panginoon, habang malakas ka na i-share yung kabutihan ng Diyos, gawin mo na ngayon. Amen? Sino dito yung excited i-share si Lord? Alam mo kapatid, alam mo kaibigan, every Sunday, tuwing kami nakikinig ng Sunday service namin, nararanasan ko si Lord. Pag kami nagwo-worship, pag kami nagpe-praise, nararanasan ko si Lord. Di ba ang sarap ikwento na every Sunday, naiibsan yung problema mo. Every Sunday, naiibsan yung pinagdadaanan mo. Sapagkat every Sunday, nararanasan mo si Lord. Pero alam niyo po ba, hindi lang Sunday. Kung meron kang personal relationship sa Panginoon, from Monday to Sunday, kasama mo ang Diyos. Amen? So, lagi nating ikwento na merong Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Araw-araw. Amen? So, dito na po ako magtatapos sa quotation na to. Pero sabi ko nga kanina, mga kapatid, kung meron kayong naiisip na kaibigan, kung meron kayong naiisip na kapitbahay, kung meron sa inyo yung nanay at tatay mo, kapatid mo, ay gusto mo ring makilala nila si Kristo, ipagpe-pray po natin sa mga oras ito. Sabi dito, as we end, the life after death is temporary, but the life that we have in Jesus Christ is eternal.